Isang mapagpalang araw, Karine, Sir Froy, at sa mga masugid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Isa pong karangalan na mapabilang sa mga kwentong inyong ibinabahagi araw-araw. Itago niyo na lamang pala ako sa pangalang Damaso. Sa edad na 67, nandito pa rin ako nakatira sa probinsya ng Antique. Hindi ko nababanggitin kung saang bahagi ng Antique para na rin sa pagtatago ng aking tunay na pagkatao. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay nangyari noong taong 1979 sa aming bayan sa probinsya ng Antique. Nasa 22 taon na ako ng mga panahong yon. Nagtatrabaho ako bilang isang kargador sa biyer para buhayin ang aking kapatid na may kapansanan sa kanyang pag-iisip. Ako na lamang ang bumubuhay sa kanya dahil maagang nawala ang aming mga magulang. Nasa 13 taon na ang kapatid kong si Laila at siya lang ang mayroon ako sa buhay. Minsan ay iniiwan ko siya kay Aling Mela kapag nasa trabaho ako at susunduin ko naman siya sa tuwing uuwi ako ng hapon. Isang umaga, maaga pa lang ay agad na akong tumungo sa pier dahil marami pa kaming dapat nakargahin ng mga gamit. Maliwanag ang araw sa pier. Ang tunog ng mga makina at sigawan ng mga kasamahan kong kargador ang sumalubong agad sa akin. Inayos ko ang suot kong damit. Tinaas ko ang manggas noon na pawisan dahil sa ilang mga sako at bakal na ang naikarga ko pagdating. Patungo na sana ako sa isang gusali para ilagay doon ang karga kong gamit nang makarinig ako ng gulo na nagmumula sa kabilang pantalan. Hoy! Sendon! Ano bang iniisip mo? Di ka na nga nagtatrabaho na maayos kung ano na pang sinasabi mo! Ano? Nagre-reklamo ka ba sa iniutos ko sa'yo? Ay, pakiusap, Lansoy. Nagpapahinga lang naman ako saglit eh. Gagawin ko rin naman mamaya ang inuutos nyo sa akin. Isa pa hindi ko rin ginusto na magkaproblema sa paghatid ng mga kahon na yon. Lampa ka pala eh. Ano ngayon sasabihin ko sa may-ari nun, ha? Babayaran mo ba nawasak mo gamit? Tapos may oras ka pa para magpahinga? Maawa ka, Sendon. Hindi ko talaga ginusto na mangyari ito. Huwag kang mag-alala. Ipapaliwanag ko na lang sa may-ari. Babayaran ko rin na nasira ko. Kahit ikaltas mo na lang sa sweldo ko. Yan ang gusto ko sa'yo, Sendon. Madali kang kausap. Pero hindi ko palalampasin ang ginawa mo na naman ito. Sige, turuan ng leksyon yan nang matuto at malaman niya kung sino ang dapat na kinatatakutan niya. Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang sagutan na yon. Napahilot ako sa aking sentido nang makita ko si Lansoy at ang mga grupo niya na nanggugulo na naman. Nagtipon ang ilang mga manggagawa roon pero wala man lang silang ginawa para tulungan ang lalaking binubugbog. Lansoy! Ano na naman yan? Anong ginagawa niyo kay Sendon? Tumigil ang mga kargador na siyang kasama ni Lansoy. Tumingin sila sa direksyon ko pero ang leader nilang si Lansoy ay ngumisi. Wala kang pake, Damaso. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Pakialaman mo na lang ang trabaho mo. Huwag ka masyadong nakikisawsaw. Tinuturuan ng leksyon? Mukha namang hindi yun ang ginagawa niyo sa kanya eh. Mukhang papatayin niyo sa bugbugang tao. Tigilan niyo yan bago pa ako makialam. Yan ka na naman, Damaso eh. Nakikialam ka na naman. Pabita-bita ka na naman uli sa pier na ito. Bakit hindi mo nalang pagtuunan ng pansin ang kapatid mong baliw? Lumapit ako sa kanila at hinarap ko si Lansoy. Mas malaki ako sa kanya kaya nagmistula siyang maliit sa harapan ko. Kumuyom ang kamao ko. Nakahanda sa anumang oras kung atakihin nila ako ng mga kasama niya. Nabanaag ko ang takot sa mukha ni Lansoy pero panandalian lamang yon. Huwag mo itadamay ang kapatid ko, Lansoy. Ibang usapan na kapag iniinsulto mo ang kapatid ko. Totoo naman na may sakit sa pag-iisip ang kapatid mo eh. Ano ba
pinagagalit mo ha? Kung ayaw mo madami ang kapatid mo, huwag mo akong pakialaman. Tumawa pa si Damaso at ang mga kasama niya. Nabuo ang galit sa aking dibdib. Nasasaktan ako sa tuwing nilalait ang kapatid kong wala namang ginagawang masama. Hindi ko napigilan ang sarili ko at isang malakas na suntok ang pinakawalan ko. Dahilan para tumilapon si Lansoy sa kanyang kinatatayuan. Narinig kong nagsinghapan ang mga kargador sa aming paligid. Galit na tumayo si Lansoy at pinahid ang dugo na namuo sa kanyang labi mula sa aking pagkakasuntok. Gusto mo ng laban ha? Pwes, ibibigay ko sa iyo. Hindi laban ang gusto ko. Ang gusto ko, tumigil na kayo sa pang-aapi sa mga taong sa tingin nyo ay hindi kayo lalabanan. At ang suntok ko na yan, para yan sa pag-iinsulto mo sa kapatid ko. Sumugod si Lansoy sa akin. Umuusok ang ilong niya. Nasaloko ang kamao niya na susuntok sana sa akin. Isang malakas na tadyak ang pinakawalan ko sa kanyang tiyan, dahilan para bumagsak siya at napaluhod. Kuya Damaso, tama na. Di naman nila ako napuruhan eh. Huwag mo na silang pansinin. Baka mamaya dumating pa ang mga pulis at anong gawin nila sa'yo? Hindi dapat sila binibigyan ng pagkakataon, Senton. Ilang beses nila itong ginawa sa'yo at sa ibang mga baguhan dito. Kaya lakasan mo ang loob mo. Wala silang awa. Ikaw ang unang nag-umpisa nito, Lansoy. Kung gusto mo ng respeto, matuto kang respetuhin ng ibang tao. Nang tumahimik ang lahat, tumalikod na ako at tinulungan ko si Senton na tumayo. Lumakad kaming dalawa papalayo sa pantalan kung nasaan sina Lansoy at ang mga kasama niya. Napansin ko rin ang ilang mga kargador na malalim ang tingin sa amin. Ang iba ay parang takot at ilag sa presensya ko. Nakita ko ang paggalang din sa kanilang mga mata. Hindi pa tayo tapos, Damaso. Magtutuos pa tayong dalawa. Hindi ko palalampasin itong ginawa mo sa akin. Sige lang. Ihintayin kita, Lansoy. Hindi ako natatakot sa'yo. Maraming salamat ha, Kuya Damaso. Pero sa tingin ko nadagdagan na naman ang galit ni Kuya Lansoy sa'yo dahil sa pagtulong mo sa akin. Huwag mo nang isipin yon, Senton. Hindi nila ako matatalo. At saka, dapat lang na ipagtanggol kita sa kanila. Ano? Hindi ko kakayanin na may bubugbugin na naman sila dahil gusto nilang maghari dito sa pier. Ang masama sa kanila, pinupuntirya nila ang mga baguhang tulad nyo. Kaya sa susunod, lumabang ka at huwag mo silang hayaan na apakan ka. Hindi mahalaga kung tama o hindi ginagawa mo. Basta alam mong kinakailangan protektahan ang sarili mo. Tatandaan ko yung sinabi mo, Kuya Damaso. Salamat talaga ulit ha. Wala ka naman, Senton. Simula ngayon, dito ka na sa grupo ko sumama. Huwag ka na lang lalapit doon kay Lansoy. Ako nang bahalang kumausap sa boss natin. Nakangiting tumango naman sa akin si Senton at nagpatuloy na kami sa pagbubuhat ng mga gamit mula sa mga barko na dumaong sa pantalan. Hapon na nang matapos kami sa pagkakarga ng mga gamit sa pier. Nakasabay ko pa si Senton hanggang sa sakayan ng tricycle. Dumaan pa ako sa palengke para bilhan ng kapatid kong si Laila ng paborito niyang siopaw at paborito niyang inumin. Pagdaan ko sa likod ng palengke ay naabutan ko agad si Lansoy at ang mga kasama niyang nakasandal sa pader at mukhang may hinihintay. Nang makita nila ako ay agad silang tumayo ng maayos. Humarang agad si Lansoy sa dinadaanan ko. Bumuntong hininga ako dahil alam ko na naman ang binabalak niyang gawin. Akala mo ba'y palalampasin kita sa ginawa mo kanina ha, Damaso? Matagal na ako nagtitimpi sa pakialam mo sa mga ginagawa ko ha. Nasagad mo ang pasensya ko. Kaya hindi ako papayag na ipapaya mo ulit ako sa susunod. Alam mo, Lansoy, kung wala kang ginagawa o pinagkakahabalahan, maghanap ka na lang ng ibang pagtutuuan mo ng pansin. Saka ano ba ang kinakagalit mo?
Tama naman ako na mali ang ginawa mo kanina kay Sendon. Ang angas mo ha. Ano pa pinagyayabang mo ha? Huwag mo akong pangunahan, Lansoy. Baka hindi ako makapagtimpi at papatulang kita. Akala mo ba'y matatalo mo ako dahil sa pagbabanta mo ha? Kala mo ba dahil sa ginawa mong pagtatanggol sa mga mahinang yun, magiging hari ka ng Pierre? Ha? Hindi ko hayaan na mangyari yun. Lansoy, alam mo, wala akong pakialam sa kung ano sinasabi mo. Kung gusto mo maghari doon, edi gawin mo. Huwag ka lang mandamay ng mga inosenteng tao. Lalampasan ko na sana si Lansoy nang bigla na lamang akong hawakan ng mga kasama ni Lansoy sa aking braso. Agad akong sinuntok sa aking tiyan ni Lansoy. Pero ang suntok niyang yun ay parang dumaan lang na hangin sa tiyan ko. Hindi ako nakaramdam ng kahit na anong sakit. Napangisi ako. Dahil sa tulong ng tangan kong mutya ng tagak, ay hindi ako tinablan ng suntok ni Lansoy. Nagpakawala pa siya ng sipa at suntok sa akin nang matigil siya nang mapansin na ngumingiti pa ako. Ha? Anong? Bakit hindi ka ba lang nasasaktan ha? Ano? Nagmamatigas ka? Sige, bugbugin na yan! Pinagkaisahan nila akong bugbugin kasama ang mga kasamahan niya. Pero hindi ako pumayag. Agad akong tumayo at sinangga ang suntok ng isang lalaki. Sinipa ko ito at tumilapon siya sa hindi kalayuan. Nagatrasan ang iba at si Lansoy lamang ang sunod na sumugod sa akin. Sinuntok niya ako sa mukha pero hindi niya man lang ako napagalaw sa aking kinatatayuan. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Mabilis kong hinawakan ang braso niya at binalibag siya sa lupa. Sunod-sunod ko siyang sinuntok sa kanyang mukha hanggang sa pumutok ang kanyang buong mukha at dumugo na yon. Tumigil ako at tumayo. Lumayo naman ang ibang mga kasama niya. Hindi ko na sila pinansin at iniwan kong tuguan at bugbog sarado si Lansoy. Kinabukasan ay hindi na nakapasok pa si Lansoy. Kalat din ang balita sa buong Pierre na bugbog sarado siya. Pero hindi pinangalanan kung sino ang may gawa nun. Siguro ay natakot ang mga kasama niya kaya hindi na nila binanggit pa ang pangalan ko. Lumapit naman sa akin si Ren, ang matalik kong kaibigan, habang nag-aayos kami ng mga kagamitan sa loob ng isang gusali. Uy, pare, anong nangyari kay Lansoy? Mabutit nakahanap na yun ng katapat ha. Dapat lang yun sa kanya. Iniinsulto ba naman niya ang kapatid ko eh. Isa pa, kasalanan naman niya. Siya ang unang sumugod sa akin. Pinagbintangan pa akong gusto ko raw maging hari ng Pierre. Ano? Ikaw ang bumugbog sa kanya? Ha? Paano kung balikan ka noon pare? Sabihin na nating may tangan ka mutya. Pero iba pa ring usapan yun. Napatigil ako at pinukulan ko siya ng nagbabantang tingin. Siya lang kasi ang tanging nakakaalam na may tangan akong mutya ng tagak. Sikreto ko yun, kaya ayaw ko malaman ng iba ang tungkol doon. Isa pa'y, matagal na ring alam ni Ren na pumapas lang ako ng mga aswang. Pinagtatanggol ang mga taong inaapi at tinutulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong. Pasensya na pare, pero seryoso ka. Ako kinakabahan para sa iyo eh. Alam mo naman ang likaw ni Lansoy. Hindi yun titigil hanggat hindi nakakapaghiganti. Hindi yun basta-basta nagpapatalo. Idagdag pa yung ama niyang si Mang Ados. Masama rin yung magalit. Tanod pa naman yung sanayon natin. Hayaan mo na sila, Ren. Lalabanan ko naman sila hanggang kaya ko. Hindi ako makakapayag na aapihin lang nila mga taong kaya nilang apihin. Kung walang puputol ng baluktutin ng pag-uugali. Dahil natatakot ang ilan sa kanila. Pwes, hindi ako katulad sa mga yun. Kung kinakailangan na putulin ng sungay ni Lansoy, ay gagawin ko. Alam kong kaya mo silang labanan, pre, dahil may tangan kang mutya ng tagak. Ang akin lang, paalala lang sa'yo, pare. Salamat sa pag-aalala, pare. Pero kayang-kaya ko na ito. Kumibit balikat na lamang sa akin si Ren at ipinagpatuloy na ang ginagawa naming dalawa.
Hating gabi na akong makauwi mula sa pier. Pagod man, hindi ko maiwasan na mag-alala para sa kapatid ko. Patay na ang ilaw sa buong bahay. Napangiti ako dahil mukhang tulog na siya. Sa isip ko ay baka hinatid na siya ni Aling Mela sa bahay dahil hindi ako agad nakauwi. Binuksan ko ang gasera at hinanap si Laila sa sala pero wala siya roon. Tinawag ko siya sa pagbabakasakali na nasa silid na siya at baka gising pa. Laila! Gising ka pa ba? Nandito na si Kuya. Pasensya ka na kung ginabi na ako ng uwi ha. May tinapos lang kasi si Kuya sa pere. Laila! Walang sumagot sa akin. Pagpasok ko sa kusina, naaninag ko ang maliit na lampara sa ibabaw ng mesa. Ngunit hindi ko nakita si Laila na naroon. Kumunot ang noo ko at hinanap ko siya sa loob ng bahay maliban sa kanyang silid. Biglang gumapang ang kaba sa aking dibdib. Laila! Kung nagbibiro ka, hindi ito nakakatawa ha. Magpakita ka na kay Kuya. Pasensya ka na. Hindi agad ako nakauwi. Bati na tayo. Dahan-dahan akong tumungo sa silid ni Laila. Pagbukas ko ng pinto at pagsilip sa loob, ay natigilan ako sa aking nakita. Nandoon ang kapatid kong si Laila. Nakahiga siya sa kama, naliligo sa sarili niyang dugo. Natuod ako sa aking kinatatayuan at biglang nanlamig. Laila! Laila! Gising! Hindi pwede! Anong nangyari sa'yo ha? Sinong may gawa nito sa'yo? Agad akong tumakbo palapit at niyugyog ang katawan ng aking kapatid. Ngunit nanatiling malamig at matigas ang katawan niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinupunasan ang mukha niya kung saan napuno ng dugo. Kumuyom ang kamao ko sa galit. Hindi ko napigilan ang mapahugulgol ng iyak. Sinong gumawa nito sa'yo? Bakit? Bakit hindi kita na naprotektahan? Nahuli ako ng dating Laila. Hindi man lang kita pagtanggol. Patawarin mo ako. Wala ako sa tabi mo nang may gumawa nito sa'yo. Patawarin mo, Kuya. Paano na ako? Pati ikaw iniwan mo na rin ako. Gumising ka naman oh. Huwag mo nang paglaruan si Kuya. Nandito na ako. Huwag mo na akong biruin ng ganito. Gumising ka, Laila. Gumising ka. Sunod-sunod na nagpatakan ang mga luha ko habang yakap-yakap ang malamig at matigas ng katawan ng aking kapatid. Mahigpit ang yakap ko habang nananaghoy. Gumising ka na, Laila. Parang awa mo na, wag mo akong iwan. Nandito na si Kuya. Gumising ka na. Tumilat ka na riyan. Tama na ang pagtulog, kapatid ko. Muli kong tinignan si Laila at ang buo niyang katawan. Natigilan ako nang makita ang mga sugat niya. Mga kalmot. Wak-wak ang tiyan mo. Nawawala ang mga labang loob. Laila, ibig sabihin, aswang ang may gawa nito. Sinong aswang? Wala naman nakakaalam sa akin na ako pumapas lang sa mga aswang sa nayon na ito dahil pinakiingatan mo ang pagkakakilanlan sa akin. Paano ka nila natagpuan? Bakit ka nila pinatay? Anong pakay nila? Biglang nakarinig ako ng katok sa pinto na nanggagaling sa labas. Binitiwan ko muna ang bangkay ng aking kapatid at tumungo sa pinto. Narinig ko ang boses ni Mang Kording sa labas, ang asawa ni Aling Mela. Pagbukas ko ng pinto ay nag-aalala ang mukha niyang bumungad sa akin. Damaso, ayos ka lang ba? Naririnig ko mula sa bahay ang sigaw at iyak mo. Kaya nagising ako. Nag-alala ako agad at tumungo rito. May nangyari ba? Mang Kording, wala nang kapatid ko.
Wala na si Laila. Ano? Anong wala? Anong ibig mo sabihin? Hinatid namin ni Mela si Laila dito ng mga alas 8 ng gabi kasi inaantok na raw siya. Pinatay siya. Pinatay siya, Mang Kording! Ano? Hindi nakapagsalita si Mang Kording dahil sa sinabi ko. Pinatuloy ko siya sa loob ng bahay para makita niya ang kalagayan ng kapatid ko. Nang makita ni Mang Kording ang bangkay ng aking kapatid, ay nanlaki ang mga mata niya. Diyos ko, sinong may gawa nito? Laila, kaawawang bata. Sinong walang pusong may gawa nito? Bakit wala man lang kaming narinig kanina? Hindi man lang namin namalayan. Hindi niyo natunugan dahil isang aswang ang may gawa nito kay Laila, Mang Kording. Nawawala ang lamang loob ng kapatid ko. Sinalakay siya ng aswang habang wala ko rito sa bahay. Kailangan ko malaman kung sino ang aswang na yon. At oras na malaman ko kung sino siya, ipapatikim ko sa kanya ginawa niya pagpaslang sa kapatid ko. Bakit kapatid ko ba dinamay niya? Walang ginagawa si Laila, wala siyang kasalanan. Marami pa siya mga pangarap sa buhay. Bakit hindi na lang ako sinulakay nila? Bakit ang kaawa-awang kapatid ko ba, Mang Kording? Huminahon ka, Damaso. Maging ako hindi ko rin alam kung anong dahilan. Kailangan muna natin maasikaso ang bangkay ng kapatid mo at bigyan siya ng maayos na lamay at libing. Pagkatapos ng libing, hahanapin ko ang may gawa nito sa kapatid ko. Kahit sino pa siya, kahit aswang pa siya, gagawin ko ang lahat para may paghiganti ang kapatid ko. Nang gabi rin yun, ay dinala ko sa punerarya ang aking kapatid. Pagkatapos noon ay nilamayan namin siya sa bahay. Hindi makapaniwala ang mga kabaryo ko sa sinapit ng aking kapatid na si Laila. Sa mukha nila ang awa at pag-aalala para sa akin. Naroon din ang kanilang pakikiramay. Naroon si Mang Kording, Aling Mela at maging si Ren para tulungan ako sa lamay ng aking kapatid. 3 araw lamang ang lamay ng aking kapatid. Isang araw, habang hinahanda ang libing ng aking kapatid na si Laila, hinubad ko ang aking suot na mutya. Naisipan kong iwan muna yon para sa libing ng aking kapatid. Dahil naisip ko na ibibigay ang araw na yon para kay Laila bilang Kuya Damaso niya na normal at walang ibang nakaatang na responsibilidad. Inilapag ko yon sa ibabaw ng aking cabinet nang marinig ko ang katok mula sa labas ng aking pinto. Pagbukas ko ay sumalubong sa akin si Ren. Pare, aalis na tayo. Kailangan nang may hatid sa simbahan ng kapatid mo. Sige pare, magpapaalam na muna ako sa kanya. Aalis na tayo pagkatapos. Magpakatatag ka pare. Alam ko mahirap. Pero kailangan mong tatagan ang sarili mo. Alam ko na yun din ang gusto ng kapatid mo. Salamat pare. Kakayanin ko. Tahimik lamang ako sa libing ng aking kapatid. Walang sino man na makalapit sa akin ng mga sandaling yun dahil sa matalimang tingin ko. Nanatiling blanko ang mukha ko para pigilan ang sarili ko na maiyak habang pinagmamasdan ang kabaong ng aking kapatid. Pinilit kong magpakatapang hanggang sa ipasok na siya sa libingan nito. Nang matapos ang libing, umuwi na rin ako upang kunin ang mutya ng tagak, ang tanging bagay na maaaring magbibigay sa akin ng lakas upang hanapin ang aswang na pumaslang sa kapatid ko. Kinakailangan kong maging matapang at matatag. Hindi ko hahayaan na mapunta lamang sa wala ang pagkamatay ng kapatid ko. Hindi ako papayag na makakatakas sa ginawa ang aswang na yon. Sisiguraduhin kong mahanap din kita kung sino ka magdemonyo ka. Pagdating ko sa bahay, ay agad akong tumungo sa aking silid. Ngunit nang tignan ko ang mutya ng tagak sa kung saan ko yun pinatong ay wala na roon. Napamura ako ng malutong dahil sa kapabayaan ko. Nasaan ang mutya ko? Imposibleng mawala yun. Dito ko lang iniwan kanina yun nung umalis ako.
walang ibang nakapasok sa silid ko, kundi ako lang. Hinalughog ko ang aking buong silid sa pag-asang nahulog lamang yon sa sahig o sa ibang sulok, ngunit wala na akong nahanap. Bigla akong kinabahan. Lumabas ako ng aking silid at hinanap sa buong bahay ang mutya ng tagak. Hindi ito maaari. Pinamana pa yun sa akin ni tatay bago siya nawala. Hindi pwedeng mawala ang mutyang yun. Kailangan ko pa mahanap ang aswang na pumaslang kay Laila. Hindi ito pwede. Habang nag-iisip ako ng malalim, ay biglang dumating si Ren. Nabigla ako sa pagdating niya. May kakaiba agad akong naramdaman, ang presensya ng aking mutya. Hindi ako agad nagsalita at tinintay ko si Ren sa kung ano ang pakay niya. Pare, kailangan natin mag-usap. Ano yung pare? Bakit narito ka? May kailangan ka ba sa akin? May kailangan lang akong ibalik sa'yo, pare. Anong ibig mo sabihin? Alam mo ba kung nasaan ang mutya? Akong kumuha, pare. Pasensya na. Kinuha ko kasi. Ikaw? Bakit? Alam mo kung gaano kahalaga yun. Bakit mo kinuha ang mutya ko? Gusto ko maging malakas tulad mo, pre. Ayoko na maging mahina. Kaya kinuha ko mutya mo. Gusto ko rin subukan na maging malakas. Pero nang makauwi ako sa bahay, hindi kinaya ng konsensya ko. Kaya narito ko para ibalik sa iyong mutya, pare. Lumapit ako kay Ren. Ang kamao ko ay mahigpit na nakatiklop dahil sa inis at galit. Hindi ko na rin alam ang mararamdaman ko sa mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay niloko niya ako at sinamantala ang pagkahina ko. Ibalik mo na ang mutya sa akin ngayon, Ren. Kailangan ko ang bagay na yan para hanapin na pumaslang sa kapatid ko. Pwede bang bago ko ibalik sa iyo to, pre, labanan mo muna ako. Gusto ko maramdaman kahit sa isang pagkakataon lang na malakas ako. Sa ganitong paraan, malabanan ko ang pagiging mahina at duwag ko. Pagkatapos ng laban, ibabalik ko sa iyo ang mutya. Huwag mong gawin ang bagay na yan, Ren. Hindi ko kinakalaban ng kaibigan ko. Gawin mo ito para sa akin, pare. Ito lamang ang tanging paraan para lumakas ako. Pinakatitigan ko si Ren. Kitang-kita ko ang kaseryosohan sa mukha niya. Kaya sa huli ay pumayag na rin ako. Ginamit ni Ren ang mutya ng tagak upang magkaroon ng kakaibang lakas. Alam ko na magiging dihado ako, pero kinakailangan ko ring tulungan ng kaibigan ko para labanan ang kahinaan niya. Nagpalitan kami ng suntok ni Ren. Hindi ko siya hinahayaan na bugbugin ako, kundi nilalabanan ko siya pabalik sa abot ng aking makakaya. Sinipa ko siya ng malakas. Kahit na wala na akong mutya, ay malakas pa rin ang pangangatawan ko at magaling pa rin ako makipaglaban. Kaya naman bahagyang natumba si Ren sa bakuran ng aking bahay. Pero alam kong hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong sakit o tinatablan ng atake ko dahil sa aking mutya. Ako naman ay may ilang pasa sa aking muka dahil sa lakas ng kanyang suntok. Damaso, tama na, pre. Sumusuko na ako dahil nanalo na rin ako sa pagkakataong ito. Napatunayan ko na kailangan mo lumaban kahit na wala akong tangan at nakita ko yun sa'yo. Ang mutya hindi lang basta-basta, pre. Hindi ito nagbibigay ng lakas o ng liksi o ng kakaibang kapangyarihan sa tagapangalaga nito, kundi ginagamit ito para paslangin ng mga nilalang na mga masasama at tulungan ng mga taong nangangailangan ng tulong. At ang mga katangian ng isang tagapangalaga ay dapat nasa sarili na niya mismo. Nagmumula ang tapang at kabutiang loob na yun bago pa siya nagkaroon ng mutya. Dahil ang mutya nagpoprotekta lamang at nagbibigay ng karagdagang lakas sa tagapangalaga laban sa mga masasama. Ngumiti si Ren sa sinabi ko at ibinalik niya ang mutya sa akin. Maluha-luha ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Isinuot ko naman agad sa aking liig ang mutya ng tagak. Agad kong naramdaman ang enerhiya nitong dumaloy sa buo kong katawan.
Naramdaman ko ang panunumbalik ng lakas ko. Patawarin mo ako, pare. Hindi ko dapat ginawang bagay na maaaring makasira sa pagkakaibigan nating dalawa. Pinapatawad ng kita, pare. Pero tandaan mo, ang lakas ay hindi nasusukat sa butya. Nasa puso yun. Nanggagaling yun mismo. Dito. Matapang ka, pare. Dapat mo yung paunlarin. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita sa pakikipaglaban. Salamat. Asahan ko yan, pare, ha. Nang umalis si Ren ay agad na akong bumalik sa loob ng bahay. Napatitig ako sa larawan ni Laila na nakapatong sa isang maliit na mesa. Nakasindi roon ang 2 kandila. Hinawakan ko ang aking mutya at saka bumuntong hininga. Pangako, Laila, bibigyan kita ng hustisya na nararapat para sa'yo. Hahanapin ko ang aswang na pumaslang sa'yo. Isang umaga ay abala ako sa paghahanda ng aming mga gamit para sa paglalakbay upang hanapin ang aswang na pumatay sa kapatid ko. Nang biglang dumating si Ren, hinihingal siya at mukhang may mahalaga siyang sasabihin. Pare, aalis ka? Saan napunta mo? Kailangan kong hanapin ang aswang na pumaslang sa kapatid ko. Wala pa ako ngayong alam kung saan magsisimula, pero naniniwala akong mahahanap ko rin siya. Hindi mo na kailangan pang umalis, pare. Alam ko na kung sino pumaslang sa kapatid mo. Ano? Paano mo nalaman? At sinong aswang pumaslang sa kapatid ko? Kanina lang, habang abala ako sa pag-aayos ng mga gamit sa gusali sa pier, narinig ko si Lansoy nakausap ang isa sa mga kasama niya sa trabaho. Narinig kong sinabi niyang nakaganti na raw siya sa'yo dahil sa ginawa ng ama niya. Nung banggitin niya ang tungkol sa kapatid mo, ay nalaman kong ang ama niyang pumaslang kay Laila. Ang isusunod naman daw nila ay ikaw, pare. Bilang pagiganti raw yun sa pambubugbog mo sa kanya. Nung unay, hindi ako naniniwala. Pero nung marinig ko ang lahat, ay naniniwala ako na aswang nga ang ama ni Lansoy. Ang kinakatakutan ko, baka maraming tauhan na aswang ang ama niya. Kumuyom ang kamao ko dahil sa narinig sa sinabi ni Ren. Hindi ako makapaniwala ng sandaling yon na isang aswang ang ama ni Lansoy na si Atos. Hinawakan ko ang aking mutya na nakasabit sa leeg. Malinaw na aswang ang buong pamilya ni Lansoy. Walang duda na sila nga pumaslang sa kapatid ko. Kung ang motibo nila ay ang maghiganti sa pambubugbog ko sa kanila. Lansoy, Atos, hindi kayo makakatakas sa aking mag-ama. Parurusahan ko kayo sa ginawa ninyo. Anong plano mo ngayon, pare? Hindi pwedeng mag-isa ka lamang doon na susugod sa kanila. Wala na akong dapat na pagpilian pa, pare. Hindi ko hayaan na maiba pa silang mabiktima. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aayos sa mga gamit nang bigla namang lumapit sa akin si Ren. Pare, alam kong hindi ko na mababawi ang ginawa kong pagkuha sa butya mo. Pero gusto kong tumulong sa pagharap mo kay Lansoy at kay Mang Ados. Alam ko kung saan sila naroon dahil sinundan ko rin na si Lansoy nang umuwi siya. Hindi pwede, pare. Dito ka lang at alalahanin mo ang buong pamilya mo. Hindi ko hayaan na pati ikaw ay madamay. Laban ko ito. Kailangan ako lang ang lalaban sa mag-amang yun. Mapanganib ang labanang ito, pare. Hindi ito basta-basta lang na siyang iniisip mo. Mas mapanganib naman kung mag-isa kang haharap sa kanila mag-ama. Narinig ko na isa siyang pinuno ng mga aswang sa angkan nila. Alam ko kailangan mo ng suporta kahit papaano. Kaya narito ako. Handa kang samahan. Nag-isip ako saglit, saka napahilot sa aking sentido. Alam kong determinado si Ren na sumama sa akin, subalit hindi ko siya idadamay, hindi ko siya ipapahamak. Salamat sa impormasyon, pare. Pero wag mo na yung gagawin ulit, ha. Paano kung nahuli ka ng isa sa mga tauhan ni Ados? Mahalaga ka sa akin, pare. Kaya pahalagahan mo ang sarili mo. Hindi mo na kailangang sumama. Ang labanang ito ay para sa akin lang. Kung ganun, wala na akong magagawa pa. Mukhang buo na rin ang pasya mo kaya hindi na kita pipilitin na isama ako.
Tandaan mo lang isang bagay na ito, pare. May mga alagad si Ados sa paligid, kaya mag-iingat ka. Tatandaan ko yan, pare. Salamat sa tulong mo. Mag-ingat ka sa pag-uwi, ha. Pagkatapos nga ng pag-uusap namin ni Ren, ay umuwi na rin siya. Ako naman ay naiwan para maghanda sa pagsugod ko kina Lansoy at Ados. Kinagabihan, dala ang aking isang punyal na mahaba at latigo na gawa sa buntot ng pagi ay sinimulan ko na ang aking paglalakbay patungo sa kinaroroonan nila Lansoy at Ados. Napatigil ako sa aking paglalakad. Malapit na sa kinaroroonan nila Lansoy nang maramdaman ko ang kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Kakaibang presensya na alam kong pagmamayari ng isang nilalang, ang mga aswang. Nararamdaman ko ang presensya nila. Nasa paligid lang sila. Mukhang pinaghahandaan nila ang pagdating ko. Natunugan agad nila ang pagdating ko. Biglang lumitaw ang 3 aswang mula sa madilim na parte ng gubat. Isang uri ng aswang sila na may mapupulang mata at matutulis na ngipin. Mahahaba ang mga kuko at nababalot ng itim na balahibo ang buo nilang katawan. Lumundag sila sa lupa dahil nasa kahoy sila nakakubli. Nang makaharap na nila ako ay agad silang nagsalita. Damaso! Patagal ka ng gustong paslangin ng mga amo namin at alam niyang darating ka, kaya ka namin pinagandaan. Sisiguraduhin namin hindi ka makakaabot pa sa kanilang mag-ama. Kung ganun, isa pala siyang duwag. Lahat kayo, siguraduhin kong kayong babagsak sa huli. Hindi ka magtatagumpay, Damaso. Sisiguraduhin namin ikaw ang babagsak. Tignan natin kung mapapabagsak ninyo ako. Agad akong umusal ng dasal at naramdaman ko ang kakaibang enerhiyang bumalot sa katawan ko na nagmula sa aking mutya ng tagak. Sumugod agad ang unang aswang, ngunit bago pa niya ako masuntok ay inunahan ko na siya. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko, dahilan para matumba ito. Ang pangalawa at pangatlong aswang ay sabay na umatake, ngunit ginamit ko agad ang aking liksi na tulad ng isang tagak upang iwasan ang mga atake nila. Tumalon ako sa isang mataas na sanga at doon ako pumesto bago ako nagsalita. Hindi lang ang lakas ang laban na ito. Diskarte rin. Kaya sige, sumugod kayong lahat. Sisiguraduhin ko matitikman ninyo ang puwersa ko. Tumalon ako mula sa itaas at binigyan ng isang aswang ng malakas na tadyak. Hinugot ko ang aking latigo mula sa likod at hinampas ko yun sa kanyang katawan. Narinig ko siyang napasigaw. Hindi ito maaari. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako dapat napahiya kay Pinudong Ados. Wala ka nang magagawa pa, aswang. Sugatan ka na at napuruhan ng latigo na gawa sa buntot ng pagi. Ngunit hindi sumuko agad ang aswang at nagtulungan pa silang 3. Mabilis ang kanilang kilos, pero nasasabayan ko pa rin ang kanilang mga galaw. Pinagtulungan nila ako suntukin at sipain, pero naiiwasan ko ang atake nila. Kinuha ko ang punyal na nasa aking bewang at mabilis akong umikot patalikod at agad na ibinaon yun sa isang aswang. Pagkatapos nun, tumungo naman ako sa isa at sinaksak ko ito sa dibdib. Ang isa naman ay sinugatan ko sa kanyang leeg. Sunod-sunod silang bumagsak sa lupa na duguan at nag-aagaw buhay. Inapakan ko pa ang isa, kaya mas lalo siyang napasigaw sa sakit. Bitiwan mo ako! Sabihin mo sa akin kung nasaan si Ados. Hindi namin sasabihin sa iyo. Kahit patayin mo pa kaming 3, hindi namin ipapahabak ang buhay ng aming pinuno. Matigas kayo ha. Etok sa inyo. Hindi ka magtatagumpay. Hindi! Nanlilisik ang mga mata kong sinaksak sa tiyan ang aswang. Hindi ko ito tinantanan hanggang hindi siya nalagutan ng hininga. Tinignan ko naman ang kasama niya at tuluyan na nga ang mga itong nawalan ng kanilang buhay. Tumayo ako
at bumaling sa buong paligid. Mabilis akong naglakad at tumungo sa masukal na gubat. Hindi ko inaasahan na paghahandaan mo, Ados, ang pagdating ko. Mukhang alam niya agad ang susunod na mangyayari. Hindi ba ako niloloko ng kaibigan kong si Ren? Hindi kaya kakampi siya ni Ados at ng Glansoy na yon? Kung oo, anong rason niya? Pero hindi ako naniniwala na magagawa yun sa akin ni Ren. Sigurado ako na sinadyang iparinig ni Lansoy ang tungkol sa pagpatay ng ama niya sa aking kapatid kay Ren para papuntahin nila ako rito. Kung ganun, pinaghahandaan nila ang lahat. Pues, ibibigay ko sa kanilang hinahanap nila. Habang nagpapatuloy ako sa paglalakad, ay napadaan ako sa isang tulay na gawa sa kahoy. Sa kabilang dulo ng tulay ay natanaw ko ang isang bahay na kakaiba ang aura. Naramdaman ko kaagad ang pag-iinit ng aking mutya. Alam ko na agad na naroon naglalagi si Ados at ang kanyang pamilya. Presensya pa lamang ng tahanan ay kakaiba na. Paglapit ko sa bahay, nakita ko agad sa isang siwang ng bintana na may nakasinding kandila sa isang ibabaw ng mesa. Tahimik ang buong paligid at tanging huni lamang ng mga kuliglig ang aking naririnig. Bumalot sa aking katawan ang nakakakilabot na presensya na nanggagaling sa loob. Ados! Lumabas ka! Harapin mo ako! Huwag ka nang magtago sa loob. Alam kong alam mong darating ako ngayong gabi. Pinauna mo na nga ang 3 tauhan mo. Kaya lumabas ka at harapin mo ako! Napatingin ako sa pintuan ng bahay. Dahan-dahan yung bumukas at isang matandang lalaki ang bigla roong lumabas. Sa kabila ng itsura niyang mahina, ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Nakilala ko agad siya. Walang iba kundi si Ados. Alam kang darating ka. Matapang kang bata at tumungo ka nga rito sa bahay namin. Hindi mo alam na delikadong tumungo rito ng mag-isa. Masyado kaya tangkabante. Narito ako para paslangin ka. Ikaw na siyang pumatay sa kapatid ko. Walang sino man ang may karapatang kunin ang buhay niya. Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Laila. Kasalanan mo ang lahat kung bakit yun nangyari sa kapatid mo. Hindi mo nalang sana binugbog ang anak ko. Hindi kita paghihigantihan. At kung talagang handa ka, ipakita mo. Ngunit tandaan mo, Damaso, hindi lahat ng laban ay kayang resolbahin ng lakas lamang. Kasalanan ng anak mo ang lahat. Hindi ko siya inano. Siya ang unang sumalaki sa akin. Gumanti lang ako at ginawa ko ang tingin ko'y tama. Kung sa bagay, wala pala sa bokabularyo niyo ang paggawa ng tama. Tumahimik ka at magtuos na lamang tayong dalawa. Nangangati ng kamay kong paslangin ka. Mabilis na humakbang si Ados palabas ng kanyang bahay. Hindi ko alam kung nag-iisa lang siya sa sandaling yon o kung may kasama pa siyang ibang nasa loob ng kanilang bahay. Alam ko na malakas si Ados, kaya hinanda ko ang aking sarili sa kung anuman ang atake niyang gagawin sa akin. Tumayo ako sa harap ni Ados. Kapwa kami nagsusukat ng lakas na dalawa. Unti-unti siyang nagpalit ng kanyang totoong anyo ng pagkaaswang. Tulad siya ng mga aswang na nakalaban ko kanina, pero mas malakas siya. Bumulong ako sa hangin upang palakasin ang aking sarili. Nag-usal din ako ng orasyon para mas lumakas pa ang aking mutya. Handa kitang harapin, Ados. Sisiguraduhin ko ikaw mamamatay ngayong gabi. Para sa kapatid ko, sisiguraduhin ka mamamatay ka sa mga kamay ko. Bata, iniisip mo bang may laban ka? Ang mutya mo ay lakas lamang ng hayop. Samantalang ako'y may kapangyarihan ng kadiliman. Kung gusto mong iganti ang kapatid mo, ipakita mo ang tunay mong tapang. Huwag kang umasa sa iyong mutya, Damaso! Huwag mo ako subukan, Ados. Alam kong may bertud ka ring taglay. Hindi mo ako may isahan. Biglang sumugod si Ados sa akin.
Mas mabilis siya kaysa sa inaasahan ko. Isang matalim na kuko niya ang muntik nang tumama sa aking leeg. Ngunit sa tulong ng mutya ng tagak, nakaiwas agad ako sa atake niyang yun. Ang bilis niya, pero hindi ibig sabihin ay hindi ko siya kayang labanan. Tumakbo ako patungo kay Ados at ginamit ko ang aking kamao para suntukin siya sa panga. Nang tumama yon ay agad siyang bumagsak sa lupa. Hindi ako tumigil at sinunod ko siyang sinipa sa kanyang dibdib. Nanlaban si Ados. Sinasangga niya ang bawat atake ko. Bumulong ako sa hangin para mawalan siya ng lakas pansamantala. At nang gumana ang bulong ko sa hangin, kinuha ko ang pagkakataon na yon para saksakin siya sa kanyang dibdib. Nanggigigil ako habang binabaon ang punyal sa kanyang puso. Yan lang ba ang kaya mo? Sasaksakin mo ako? Hindi ako papayag na matalo mo! Mabilis akong hinampas ni Ados sa aking ulo gamit ang kanyang braso na nakawala mula sa pagpipigil ko. Bahagya akong tumilapon sa lupa sa kanyang lakas, pero agad din naman akong tumayo. Hinugot ni Ados ang punyal na bumaon sa dibdib niya, dahilan para sumirit ang dugo niya mula roon. Ang galit mo, Damaso, ay siya ring kahinaan mo. Mas magiging malakas ka kapag sumuko ka sa kadiliman. Kaya kung ako sa'yo, isuko mo na rin ang sarili mo. Katulad ko, magiging katulad ka namin. Kalimutan mo na ang pagiging antingero at ang kapatid mong namatay na. Kahit kailan, hindi ako magiging katulad mo. Ang kapangyarihan ko ay hindi para sa sarili ko lang, kundi para protektahan ang mga mahal ko sa buhay at ang mga taong nangangailangan ng tulong. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng aking kapatid. Kaya huwag mo siyang gagamitin sa anumang binabalak mo. Hindi mo ako manuloko! Sumigaw ako ng malakas. Ninanamnam ko ang bawat enerhiya na binibigay sa akin ng mutya ng tagak. Ang lakas ng aking katawan ay muling bumalik at mas nadagdagan. Pakiramdam ko rin ay naroon ang aking kapatid at niyayakap niya ako ng mahigpit. Pinapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Ang init ng aking pagmamahal para sa aking kapatid ang mas lalong nagbigay sa akin ng tapang at lakas. Hindi ko kailangang iasa ang lakas sa galit ko, Ados, dahil ang lakas ko ay nagmumula sa pagmamahal ng aming pamilya at sa tulong ng nasa paligid ko na kailangan ng tulong. Bahala ka sa paniniwalaan mo, Damaso, dahil papaniwalaan ko naman ng akin. Nagsimula na naman kaming maglaban sa isa't isa ni Ados. Sa pagkakataong yun ay mas naging maingat ako sa pakikipaglaban. Ginamit ko ang aking liksi at diskarte upang maiwasan ang mabilis na mga atake sa akin ni Ados. Kasabay ng aking pag-ikot ay nagpakawala ako ng malakas na mga suntok at sipa kay Ados. Sunod-sunod yun at hindi ako tumigil hanggat hindi nangihina si Ados. Alam ko na hindi siya magtatagal sa pagdidepensa niya dahil napuruhan ko na siya kanina. Hindi mo ako matatalo! Ako ang hari ng kadiliman! Papaslangin kita! At ako naman ang tagapagtanggol ng liwanag. Saan na mga kasama mo, Ados? Papuntahin mo para tulungan ka at uubusin ko silang lahat. At kung sakali man na makita ko o lumabas si Lansoy, siya ang una kong pupuntiryahin. Wala kang pakialam kung mag-isa lang ako. Mas mabuti nang ligtas ang kalagayan ng anak ko kaysa isama ko siya sa laban na ito. Kung ganon, ikaw lang pala ang may kasalanan. Ikaw lang pala ang dapat kong patayin. Sana'y hindi ka nalang nakialam. Hindi sana ito mangyayari. Sinuntok ako sa mukha ni Ados, dahilan para mabitawan ko siya. Sumadsad ako sa lupa at hindi pa ako nakakatayo ay sinakyan na ako agad ni Ados sa aking tiyan. Pinigilan ko agad ang dalawa niyang kamay na dapat ay ibabaon sa aking katawan. Pero agad ko yung nahawakan. Tinulak ko siya ng malakas at sinipa ko siya sa kanyang panga. Hilo siyang bumagsak sa damuhan at nawalan ng malay. Kinuha ko na ang pagkakataon na yon para pugutan siya ng ulo.
Humihingal ako habang tinitignan ang wala ng buhay na katawan ni Ados. Nawala ang mabigat na pakiramdam sa paligid. Pinagmasdan ko ang itim na mga ugat na gumagapang habang unti-unting nilalamon nun pailalim sa lupa ang katawan ni Ados. Kinuha na ang katawan ni Ados nang nilalang sa lupa. Napatingala ako sa maliwanag na buwan at humigpit ang pagkakahawak ko sa punyal. Napangiti ako at hinanap doon ang aking kapatid na si Laila na siyang pinakamaliwanag na bituin. Laila, kapatid ko, nagawa ko na. Nabigyan na kita ng hustisya. Sana'y matahimik ka na at tumungok sa kung saan payapa dyan sa langit. Pagkatapos ng gabing yun, ay nagdasal muna ako bago ko nilisan ang lugar ni Ados. Pagdating ko sa bahay, ay agad akong tumungo sa altar at nagdasal. Nagpasalamat ako sa naging tagumpay ng aking laban. Nang matapos ang matinding laban kay Ados, nagbalik na rin ako sa pagtatrabaho bilang kargador sa pier. Tuwang-tuwa naman para sa akin ng mga kasama ko. Hindi na rin pumasok si Lansoy simula noon at parang naglaho na lamang siyang bula kasama ang ilan niyang mga kasama. Habang naglalakad ako sa pantalan, ay ramdam ko ang kapayapaan ng paligid. Naupo ako sa gilid ng pantalan at tumanaw sa malawak na dagat. Laila, kapatid ko, alam kong hindi na may babalik ang buhay mo. Pero sana, nasan ka man, alam mong ginawa ko ang lahat para sa iyo. Patawarin mo si kuya dahil hindi man lang kita naipagtanggol ng gabing yun. Patawarin mo sana ako. At sana maging masaya ka sa kung saan ka man naroroon. Habang nagsasalita ako sa kawalan, ay natanaw ko ang isang puting tagak na dumapo sa ibabaw ng bangkang naroon. Tahimik kong tinignan ang puting tagak. Sa ilang saglit ay naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mutya. Napangiti ako. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Gagamitin ko pa rin ang mutya sa tama. Ipagtatanggol ko ang mga naaapi at tutulungan ko ang mga taong nangangailangan ng tulong. Pangako! Kinabukasan sa gitna ng trabaho ay biglang lumapit sa akin ang kaibigan kong si Ren. May dala siyang isang maliit na supot ng pagkain at mukhang nahihiya pa siyang lumapit sa akin. Paring Damaso, hindi mo pa rin ba ako napatawad ng buo sa ginawa ko sa'yo? Ha? Saan mo naman nakuha ang ideya na yan, pare? Pinatawad na kita matagal na. Pero kung gusto mong bumawi, tulungan mo akong buhatin itong mga kargamento. Yun lang ba? Kala ko ihihingin mo yung kaluluwa ko para mabayaran kita eh. Wala akong panahon para sa kaluluwa mo. Mabigat masyado. Hindi ko kayang buhatin. Kaya itong mga kargamento na lang ang buhatin mo na makakain na tayo. Maraming salamat, pare. Patawarin mo sana ako ulit ako. Natutuwa ako dahil sa wakas nakapaghiganti ka na rin sa pagkamatay ng kapatid mo. Oo nga. Nabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niya. Sana'y nasa mabuti siyang kalagayan. Sigurado ako, pare. Natutuwa yung para sa'yo. At alam ko rin na labis ang kanyang pasasalamat. Alam ko rin na hindi kanya sinisisi sa kung anong nangyari sa kanya. Hindi mo naman ginusto yun eh. Tanggapin na lang natin na doon lang talaga ang oras niya. Tumango ako kay Ren nang sabihin niya yon. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Salamat pare ah. Nakatulong ang mga sinabi mo. Pagkatapos ng aking trabaho ng hapong yun, ay tumungo ako sa paborito kong lugar. Malapit sa may ilog kung saan sa akin ibinigay ni tatay ang mutya ng tagak. Tumayo ako sa gilid at ninamnam ang malamig na hangin. Napansin kong muli ang tagak na lumilipad sa hindi kalayuan. Hinawakan ko ang aking mutya. Hindi ko alam kung ano pang mangyayari sa mga susunod na mga araw. Ngunit samahan mo sana ako sa mga darating na pagsubok sa aking buhay. Biglang lumipad ang puting tagak mula sa kalangitan at dumapo ito sa kanyang balikat. Naramdaman ko ang kakaibang presensya mula rito. Alam ko sa mga sandaling yun
na ang tagak na yon ay ang gabay ng aking mutya. Salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Pangako, gagamitin ko ang mutya sa tama at kabutihan. Tumingin sa akin ang tagak ng ilang saglit at lumikha ito ng mahinang tunog. Pagkatapos nun ay lumipad na ito pabalik sa kalangitan at bigla na lamang itong naglaho. Simula noon ay ipinagpatuloy ko pa rin ang aking pagiging isang antingero. Hindi ako tumigil hanggang sa nagkaroon ako ng sarili kong pamilya at nagkaedad. Sa mga panahong ito ay nararamdaman ko na rin na nangihina ako. Hindi ko na magampanan ang tungkulin kong ipagtanggol ang mga nangangailangan ng tulong. Isa pa'y lumipas na ang mga taon at maging ang panahon. Hindi na ito katulad ng dati. Wakas.